Magandang araw po. So ngayong araw po, ituturuan ko po kayo kung paano gumawa ng inyong SSS online account. So creating an online account po is a must to all member in order to avail their SSS benefits. Because ngayon po, kung gusto nyo po mag-apply ng inyong sickness benefit, kung gusto nyo po mag-apply ng inyong retirement benefit, o di kaya po ng disability benefit, is gagawin nyo na po siya through online. So gagawin nyo lang po is visit the website of SSS, the member.sss.gov.ph, or search nyo lang sa browser SSS website. So appear na po siya kung makikita nyo po sa screen, and then you click the registered button. Then kung mapapansin nyo po sa ano sir, pag open nyo ng registered button, ito po yung mag-a-appear. So disclaimer lang po, this video is for SSS member na meron na pong account prior to availability ng online SSS registration. Because ngayon po, pwede na po kayo mag-apply ng inyong SSS online account, tapos diretso na po yun sa SSS number, tapos diretso na po yun sa inyong SSS online account. Kasi dati po, di ba, nung kumuha po kayo ng inyong SSS account, before online is magsasubmit po kayo ng documents nyo sa SSS. So kung nakikita nyo po dito sa reminder, sir, is kailangan po yung mobile number po ninyo is naka-register sa SSS. So di ba po before the SIM Registration Act, paiba-iba po tayo ng number. So kung na-maintain niyo po yung number nyo, it's better. Pero kung yung pag-register niyo po sa SSS, hindi niyo na po alam, hindi niyo na po sure kung ano po yung SSS number na ni-register niyo po doon. So mas better po na you update your data sa SSS. So what you're gonna do po is you go to the downloadable form ng SSS, which is the SSS form E4. This is the members data change request form. You can use the website na available sa inyong screen, or pwede nyo pong i-search yung mga downloadable forms or member change data request form ng SSS. Makikita nyo na po siya online. Just make sure na yung form po is sa 2015 po siya na version. So kasi po, pagdating nyo rin po dito, for example, kinlik nyo po yung you agree, pagdating nyo rin po dito sa inyong registration sa inyong account is, kung mapapansin nyo po, is kailangan din po yung inyong mobile number as one of the requirements to open your account. So kung hindi kayo sure, again, kung yung SSS yung number po na niregister nyo sa SSS ay hindi nyo rin sure kung yun pa talaga, is it's better to update your record para mas mabilis po yung proseso po na gagawin ninyo. So again, kung hindi po kayo sure kung yung number po ninyo is yun po yung hawak ninyo, is kailangan po mag-download ng form na uh, E4. Kung saan makikita po ninyo doon sa taas po, just fill out the form and update your contact number and email. Kasi ngayon po, since gagawa po tayo ng inyong online account, kailangan din po yung active email po ninyo yung gagamitin po ninyo. And then, syempre po, check the box of the information that you wish to update. Like, for example, mobile number, tapos email address po. Then sa second page po ng inyong form is syempre you affix your signature and you read the instruction para po mas maintindihan po ninyo kung ano yung mga requirements pa na kailangan po ninyong gawin at kung paano po mag-fill out ng form. Kasi ito po, meron pa po siyang kasama na dalawang attachment na kung saan yan po yung mga instruction ng SSS. Then after checking and ensuring po na lahat ng required data is nalagay na po ninyo sa form, then kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Hindi, wala pa kasi kayong online account, so kailangan face-to-face po kayo mag-submit ng inyong form. Then, syempre po, follow the instructions stated in the form, especially the photocopy of your
valid IDs. So, what it means po na in case na gusto niyo pong i-update yung record nyo, i-photocopy nyo na rin po yung ID ninyo prior to your appointment sa SSS para hindi na po kayo pabalik-balik later on para mag-photocopy, tapos babalik kayo sa taas, tapos mag-photocopy ulit. So, nakakapagod po na proseso yon. It's better that you bring the E4 form kasama na po yung ID nyo po doon. And syempre po, to be reminded that SSS coding system are implemented in NCR and other selected branches sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao po. Pero limited lang po yun. Pero dito sa NCR, lahat po ng branches ng SSS are implementing the coding system. So what mean by coding system po is depende po sa last digit ng inyong SSS or UMID ID number po na ipapakita po sa guard. Kung saan, pag yung dulo po ng number is 1 to 2, Monday lang po kayo pwedeng mag-visit. 3 and 4 is Tuesday. 5 and 6 is Wednesday. 7 and 8 is Thursday. 9 and 0 is Friday lang po kayo pwedeng pumunta. Then after you successfully po submit your form, then check your email kung ano pong nilagay niyo po doon after 3 to 5 working days. So usually po yung email ng SSS is napupunta po siya sa spam folder. So check your spam folder and syempre po very important na you change the password before the link is expired. Kasi pag nag-expired po yung link, babalik po kayo ulit doon sa SSS para sendan po kayo ulit ng link para i-update nyo po ulit yung password ninyo. So again, sir, check your spam folder after 3 to 5 working days and then update your password. At pag meron na po kayong online account, syempre sir, kailangan nyo rin po mag-upload ng inyong disbursement account. Kasi kung gusto niyo na po mag-apply ng inyong sickness benefit, kailangan nyo rin po ng disbursement account para yung account po na yun, doon na po iuhulog yung benefit po ninyo. So kung for example, nag-login na po kayo, ito na po yung makikita ninyo sa pag-login po ninyo. Na kung saan, kung gusto niyo pong mag-enroll ng inyong disbursement account, just go to services ng SSS. Sa services po, you click the disbursement module. Then sa pagdating po niyan, pindutin po ninyo yung disbursement account enrollment module. Kung saan ito po yung makikita po ninyo na reminder po. Dapat po yung inyong bank account or proof of account na i-upload po is hindi po active pa rin po siya. At syempre po, dapat po authentic po yung bibigay po ninyo. Syempre po, at saka meron na rin po kayong option na pwede po ninyong gamitin yung GCash account ninyo, PayMaya account ninyo, or yung Coins.ph na account po ninyo. So, nagiging flexible na rin po si SSS na pwede nyo pong i-remit yung sa e-wallet ninyo, yung mga benefit po ninyo. But for the benefit of everyone po, mas maganda po na gamitin po ninyo yung ATM card ninyo or passbook as a disbursement account. Kasi po, yung fraud ngayon, yung scammers is very rampant na po. Because if you use your ATM and passbook, mas mataas po yung safety features at in case that you have any concern concerning your bank, meron pong bank account is meron pong bangkong tutulong po sa inyo. So yan po yung shortcomings din po, especially pag hindi po kayo masyadong gamay yung mga e-wallet account. So, much better po that you use your ATM or passbook na lang po for your own benefit. Kasi po dito, meron po kayong tatlong supporting documents pag nag-enroll na po kayo ng disbursement account ninyo. The proof of account, yung ID po ninyo, saka selfie na kung saan hawak po ninyo yung disbursement account saka yung ID po ninyo.
So kung nakikita po ninyo, may reminder po siya na dapat po yung account po ninyo is may pangalan, may account number, saka may bank name. Tapos yung format po na available lang is JPEG or PDF. Tapos the maximum size is 3 MB. So for example, sir, no, you go to the proof of account, then you select a document. Ito lang po yung mga document na pwede ninyong i-upload. ATM card, bank certificate, yung remittance, passbook, screenshot ng inyong online, or yung e-wallet po ninyo, or yung validated deposit slip. So, pili lang po kayo dyan, sir, kung ano. Again, mas mainam po na yung bank account po ninyo, the passbook, ATM, or the validated deposit slip ang ipakita ninyo as proof of account. Basta malinaw po siya. So, meron po kasi minsan, sir, hindi po aware yung mga member na minsan nare-reject po yung kanilang attachment because there are errors in your uploaded attachment. So, para maiwasan po dyan, yung unang error po again, sir, the account name indicated sa inyong disbursement account is hindi po nakapangalan sa inyo. So baka asawa niyo po yan, anak po ninyo, or pinagkakatiwalaan po ninyo, hindi po pwede yan sa SSS. Dapat po yung proof of account na i-upload ninyo is nakapangalan po yan sa inyo kahit hindi ninyo nahirapan kayong kumuha ng ATM or ng account. Pero dapat po nakapangalan po talaga sa inyo. At pangalawa po, yung meron pong mga ATM na wala pong account number na naka-indicate sa card. Kung napansin niyo po sa taas, meron pong account number sa ilalim po ng pangalan. Pero sa ibang ATM po, wala po nakalagay na account number. Card number lang po yung nakita ninyo. So usually po si BPI sa kasi BDO, yan po yung card nila, wala pong account number indicated. So si Metrobank, si Union Bank, saka si Land Bank, meron po silang account number na naka-imprint po sa inyong ATM. Pangatlo pong error is minsan po blurred po yung ina-upload ninyo na attachment. So ibabalik po ulit ni SSS yan kasi hindi po niya malinaw kung, for example, tama yung pangalan, may pangalan ng bangko, pero pagdating po sa account number ninyo, hindi po malinaw. So ibabalik po yan ni SSS. I-deny niya po yan, i-reject. Then, may iba po, minsan hindi po natin napapansin, pag nag-selfie na po kayo ng inyong ID sa kanang proof of account, minsan po natatakpan yung ID number. So again po, very important. Or for example, dito sa picture is your account number. So again, sir, be careful na hindi po matakpan yung account number para hindi po ma-reject ni SSS. At minsan po, yung ibang member, unknowingly, hindi na na-check yung size, minsan nag-exceed sa 3 MB na requirement ni SSS. So pag nag-exceed po siya, it's either mag-repicture po kayo or gumamit po kayo ng mga application online na nagre-resize po ng picture. And last po, masyado pong mahaba yung file name. Diba? Minsan pag nagpipicture po tayo, minsan mahaba po yung file name niya. O di kaya pag nag-forward po sa inyo, minsan mahaba po yung file name niya. So, kailangan nyo pong i-shorten para hindi po mahirapan yung system na ma-upload po siya. And for the last note po, uploading your disbursement account is a must na rin po, like creating your online account, because to receive your SSS benefit, kailangan po meron po kayong uploaded na disbursement account. Kasi kung hindi, ipapa-upload po ulit kayo ng SSS niyan, sir. So that's it po. Hope this video helps you in your creating an SSS online account and uploading your disbursement account. And again, thank you for watching.